Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po inyong lingkod, Abilene Garcia. At ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Kapatid, naghahanap ka ba ng magandang investment? Yung investment na siguradong malaki ang kita. At malamang kayo po yun kasi po halos lahat po ng tao naghahanap ng magandang investment. Malamang nag-isip kayo, Sir, anong investment or investment scam na naman ang pag-uusapan natin? Marami sa inyo kinakabahan, di ba? Kapag nadinig yung salitang investment, yung iba nga galit pa di ba? Dahil maraming tao ang naloko na sa maling investment. Ayan, malamang naintindihan nyo po ibig sabihin ha. Lilinawin lang po namin ha. Magandang investment po ang pag-uusapan natin at hindi po yung investment na iniisip nyo. Oo. At bagamat wala namang masama sa networking, pero hindi ito networking, hindi rin to pyramiding, lalong hindi ito cryptocurrency or Bitcoin. So hindi po ito lahat. Tanggalin nyo na po sa isip nyo. Hindi po ito yon ang pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ay isang tunay na napakagandang investment na kung minsan maraming tao hindi na uunawaan o hindi alam na kung minsan yung investment right before their eyes, kaya lang hindi nila, wala pong nagsabi sa kanilang ito pala ay magandang investment. Yeah, kaya ikaw, may kilala ka bang na-scam na sa investment o ikaw mismo ay scam? No, scam na rin, kaya pasong-paso ka na sa salitang investment. Sige po, taas ang kamay ng mga taong na-scam na. Taas ang kamay. Wala nang mahiya. Ikaw lang mag-isa dyan, tumaas ka na. O kaya kayong dalawa lang asawa mo. Sa totoo lang po, sa aming pag-aaral, napakarami na po tao naloko sa mga maling at pangit at illegal na investment. Hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay, ano ba ang pinakamagandang investment sa buong mundo? Na sigurado ang kita. Yes, sa ating episode na Mag-invest ka na. Yung po ang title po namin na gusto po namin mag-invest kayo. Pero hindi po basta-basta kung saan investment. Dito po sa investment na ituturo po namin sa inyo, dito po kayo mag-invest. Dahil ito po, sa aming pag-aaral po, sigurado ang kita. Kaya makinig kayong mabuti. Sa anong aksyon mo naman, pag-uusapan natin kung ano-ano magandang aksyon kung parang hindi ka na mahal ng mahal mo. Ayan, so problema po yan. Malamang may iba sa inyo nakakaramdam yan. Or kung hindi nyo naramdaman, may mga kaibigan kayo, kabarkada kayo, kumpare, kumare, na lumalapit sa'yo. Pare, parang hindi na ako mahal ng asawa ko. Sir, ano ba ang magandang gawin? Good news po. Yan po ang action na natin pamaya-maya, kaya makinig po kayo mabuti. Baka makatulong po yung action na natin sa sitwasyong nandyan kayo or nandyan ng mga mahal nyo sa buhay. Pero bago ang mga yan, simulan muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito ang parte ng ating programa na nagbibigay kami ng mga paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay kung ito ay paniniwalaan at gagawin. Okay, take note ha. Kung paniniwalaan at gagawin nyo, pero ang panalangin po na minsan na paniwalaan nyo. Tapos gawin nyo at gawin nyo tuloy-tuloy dahil sigurado po kami magkakaroon po ito ng magandang epekto sa inyong buhay, sa inyong kinabukasan at mahal sa buhay. At ang Believe It or Not quote natin sa araw na ito ay Control your own destiny or someone else will, sabi ni Jack Welch. So napaka-importante po nito. Control your own destiny or somebody else will. Ibig sabihin, kontrolin nyo daw yung pupuntahan nyo o future nyo. Kung hindi nyo gagawin yon, promise, may ibang gagawa nun. Okay sana kung mapupunta ka doon sa lugar na maganda. Paano kung hindi? At ito po ang kadalasang problema na napakaraming tao. Kaya stop saying na kaya ako nagkaganito, yung buhay ko, kasi si nanay kasi, yung asawa ko kasi, yung teacher ko kasi. 'Di ba? Yung bang nagpe-play ka ng blame game. Yan. So, isa pong mga dahilan, madidinig nyo to, malalaman yan, baka mismo ikaw. May mga pagkakataon sa buhay mo o sa buhay ng ibang tao, sabi nila, kaya alam mo na kaganito dahil ibig sabihin, tinuturo nila yung ibang tao na nag-control sa buhay nila, kaya nasira ang buhay nila. Totoo po yun. So, ibig sabihin ba nun, parang hinahayaan nila na i-control ang buhay kapag ka nanisi ka? Hindi ko sinasabing pag nanisi ka. Sinasabi ko lang, pinabayaan mo mangyari yung mga bagay na yun. And in a way, tama ka rin. Pag sinisi mo yung ibang tao, parang sinasabi mo, sila ang may kasalanan, kaya nagkaganito. Hindi po totoo yun.
kayo ang nagpabayang pa-control ang buhay nyo sa iba, kaya nagkaganyan ang buhay mo. Paano naman yung mga example na kung nakapag-aral lang ako sa mas maganda, sana mas maganda ang buhay Mas ko. magandang eskwelahan. Ito naman po, kanina, kinokontrol kayo ng mga tao sa kapaligiran nyo. Ito naman po, kinokontrol kayo ng kahapon. Ano po ibig sabihin? Ganito ang buhay ko dahil. So because of that, na-control ka ng kahapon ngayon, hindi ka na makakilos kahit ng tama. na ikaw ang gumawa ng kahapon. Hindi. Pwedeng ikaw, pwedeng Pwede hindi. iba. Ang punto po, sinasabi mo, kaya hindi na ako makaporma ng maganda ngayon, makakilos ng maganda ngayon, dahil yung kahapon ko pangit. Ano ibig sabihin nun? You allow your past to control your future. Ano ba sinasabi namin? Do not allow others, ibig sabihin tao o pagkakataon o sitwasyon, na apektuhan ang buhay mo. Kasi pag hindi mo kinontrol ang buhay mo, kukontrolin ka ng mga tao ito at mga pagkakataong ito at ganyan po talaga nangyayari sa mga paano naman yung iba nagsasabi na kung tataas lang ang sweldo ko, makakabayad na ako ng utang? Yan, another na naman. Paano yun? Pinapabayaan mo yung sitwasyon mo ngayon. Kumontrol na kinabukasan mo. Ibig sabihin parang punto pag hindi na dagdagan ng sweldo ko rito, hindi ako makabawas sa utang. Tapos na. Ibig sabihin, hanggat di ka tinataasan ng sweldo, hindi ka makakalis pagkautang. So, nakokontrol ka doon. Nakontrol ka. Pero pag-isipan mo mabuti. Kahit hindi tumaas ang sweldo mo dito, pwede ka makaalis sa pagkakautang. Sir, paano? Number 1, mag-sideline ka. So, pag nag-sideline ka, madadagdagan ng kita mo. Sabado, linggo, magtipid ka. Madadagdagan ng pera mo, madadagdagan ng kita mo, makakabayad ka ng utang. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo pinabayaan yung sweldo mo, maapektuhan yung kinabukasan mo. Yun po ang ibig sabihin nun. Or, may isa pa. Kung tingin mo, mababa ang sweldo mo sa kumpanyang pinagtatrabuhan mo, de lumipat ka ng kumpanyang pwede magbigay siya ng malaking sweldo. Ibig sabihin, do not allow your present situation to control your future. Yun po ang problema ng napakaraming tao. Kaya hindi po makaalis-alis sa sitwasyon nila, pinapabayaan po nilang makontrol sila ng mga bagay at tao sa kanilang kapaligiran. So, dapat, ang sasabihin natin, mula sa araw na to, gagawin ko ang lahat para maabot ko ang aking pangarap. Dahil ako ang gagawa ng aking kinabukasan. At hindi ko pababayaan, ito po ang mga taong nakapaligid sa akin, si nanay, si tatay, si ate, si kuya, asawa ko. Okay? Si boss, yun ang una, tao. Pangalawa, kahapon, yung mga nangyari sa buhay ko kahapon na sitwasyon, at mga bagay na nangyayari sa akin ngayon para maapektuhan na kinabukasan ko. Hindi. Ito gagawin ko mula sa araw na ito. Gagawin ko lahat ng dapat ko gawin para gumanda kinabukasan ko. Kahit against sa akin, si nanay, si ate, si kuya, yung mga tao nakapaligid sa akin, against sa akin ang boss ko, against sa akin ang kahapon ko, hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Paano po, pag-isipan nyo, gano'ng karaming taong hindi nakatapos sa pag-aaral. Pero gumanda ang buhay. So, huwag niya pabayaan ng kahapon ang mga tao at sitwasyon na determina ang kinabukasan. Kaya ang payo namin maniwala ka, believe it, control your own destiny or someone else will. So, kontrolin nyo po Sana marami kayong natutunan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag pong bibitayin. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po si Vic Garcia. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ikaw. Ano action mo? Tandaan nyo natin to You are what you do, not what you say you'll do. Sa Tagalog po, hindi puro ngawa, dapat may gawa dahil ikaw ay produkto ng iyong ginagawa at hindi sinasabi kasi marami pong tao salita ng salita pero hindi naman ginagawa. Kaya sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan, so ito yung gagawin na. Kaya kung mayroon kayong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo na po sa aming Facebook account na Buhay Unleashed. Or sa ating YouTube channel at baka sitwasyon nyo na ang susunod naming aaksyonan. Okay, anong sitwasyon natin ngayon? Ang sitwasyon natin ngayon sa araw na to ay ano-ano ang magandang aksyon kung parang hindi ka na mahal ng mahal mo. Ang ganda po niyan. Kaya Sir Vic, ikaw, ano aksyon mo? Makinig kayo mabuti. Ako, ano aksyon ko? Sa ano-ano magandang aksyon kung parang hindi ka na mahal ng mahal mo. Number 1, makinig ka mabuti kung ikaw to, kung may kaibigan ka ganito, make sure madinig niya ito para magawa niya yung dapat niya gawin. Dahil pag nagkamali po kayo at umaksyon kayo ng mali sa sitwasyon ito, pwede kayong gumawa ng malaking problema sa inyong buhay. Number 1,
Huwag gumawa ng konklusyon sa anumang sitwasyon na hindi mo alam ang tunay na kondisyon. Oy, maganda yan ha. So, ibig sabihin, hindi ka pa sigurado. Kasi ang sabi mo, parang lang yan. diba? So, ibig sabihin po, pag ikaw hindi ka sigurado, parang lang. Oo. Huwag kang a-action muna. Kasi can you imagine, gagawa ka ng aksyon sa isang sitwasyon hindi ka sigurado. So, malaki po ang posibilidad, mamali ka ng aksyon at magdadala po ito ng malaking komplikasyon. So, kapag ikaw ay umaksyon sa maling conclusion, ito'y nagdudulot ng masamang sitwasyon at malaking komplikasyon. At konsumisyon. Correct. So, ito yung unang-una. Huwag ka munang a-aksyon. Okay? Kung tingin mong parang hindi ka na mahal ng mahal mo. Gawin natin yung step number 2. Ito yung step number 2. Siguraduhin mo ang iyong sitwasyon. Ayan, so dapat sure ka. So, napaka-importante po. So, pag parang tingin nung hindi ka mahal, hindi ka pa sigurado ron. So, number 2 step, siguraduhin mo. Meaning, hindi hula. Dapat may ebidensya ka na sa iyong nararamdaman na talagang hindi ka na mahal ng mahal mo. Oo. Take note ha, hindi pwedeng parang pakiramdam, isip ko, palagay ko. Hindi. Dapat sigurado may ebidensyang hindi ka na mahal bago ka gumawa ng aksyon. So, kung wala kang malinaw na ebidensya sa iyong nararamdaman, tuloy mo lang, no? Tuloy mo lang siyang mahalin. Diba? Tuloy mo lang. Tuloy mong mahalin at isang tabi mo yung nararamdaman mo. Yan. So, assuming, naghanap ka ng ebidensya, pakiramdam ko, feeling ko na kumalang sa ko. Pero wala akong makitang ebidensya. Pakiramdam ko lang lahat yun. Wala naman siya sinabi, wala naman siyang ginawa, wala naman ako nadinig. Pakiramdam ko lang. So, ano po ang punto? Malamang mali yung pakiramdam mo. Eh, kung meron Tingnan na. Kung mali ang pakiramdam mo, ibig sabihin, tuloy mo lang siya mahalin. Baka nagkamali ka lang ng basa sa sitwasyon. Tuloy mo lang na parang wala kang nararamdaman na ganito. Kasi totoo lang, parang lang naman. Kasi pag nag-isip ka, gumawa ka ng bagay na hindi mo dapat gawin, dahil tingin mo hindi ka na mahal, kung may nakita kang evidence, ayan, kung may mga pagkakataon, may ebidensya ka dun sa nararamdaman mo, parang confirm, di ba? So, anong gagawin mo? So, may mga pagkakataon po, nag-imbestiga ka. Uy, sinabi niya to, parang hindi niya ako mahal. Nadinig ko sa kaibigan ko, parang ganito. Na-text ako, parang yung text niya, parang hindi niya na ako mahal. Tapos, hindi niya na binabasa. So, marami kang nakikita. Sir, ano gagawin nun? Sigurado na bang hindi niya ako mahal? Hindi pa. So, anong gagawin? Hindi ka pa sigurado. Punta ka sa step number 3. Ito yun. Itanong mo lang. Ayan. Itanong mo lang. Parang ginagawa natin dito. Ano yun, sir? Itanong mo sa mahal mo kung mahal ka pa niya. Sir, bakit? Kasi pag-isipan mo buti. Pakiramdam mo, may ebidensya. Pero hindi ka pa sigurado dahil hindi pa niya sinasabi. Maski po sa korte, kahit marami ebidensya, pag hindi umamin, may posibilidad pong ma-acquit po yung tao. Unless sabihin ng tao, ako talaga. Yan, malaki po, yun po malaki pagkakaiba. So, kahit na-investigahan mo na, mas maganda madinig mo sa mahal mo na hindi ka na mahal. Kaya lagi natin sinasabi sa show, di ba? When in doubt, don't guess. Yes, ask. Kasi po, may mga pagkakataon, doubt tayo, parang totoong na ating nararamdaman. Kasi ang dami ebidensya na, didinig mo, nararamdaman mo, talagang kumpleto na. Pero nung itinanong mo sa tao, ito ba ibig mo sabihin? Ay, hindi! Baka mali lang ang iyong pagbasa sa sitwasyon, mali lang nararamdaman mo. Pero hindi yun ang ibig ko sabihin. Kung hindi, edi okay. Hindi mo na, bago tayo pumunta nun. Ibig sabihin nun, may mga pagkakataon po ganun, parang sa nababasa, nakikita, nadidinig. Pero kung minsan po, ang tawag doon, miscommunication, hindi lang po na-communicate na tama, mahal ka pa rin pala niya. May pinagdadaanan lang siya, may problema siya, na parang hindi niya napapadama yung pagmamahal niya sa'yo. Kung ganun po sitwasyon, tuloy mo lang siyang mahalin. Kasi kung sasabihin niya na mali yung nararamdaman mo, that's a time na tuloy mo. Pero mas maganda sabihin mo sa kanya kung bakit mo nararamdaman na parang hindi ka niya mahal. Para magkaroon kayo ng clarity, diba? So, sabi mo, namuhani, kaya ako tinanong niya, kasi ito nangyari, ito sinabi mo. Lahat ng ito, feeling ko hindi mo na ako mahal. So at least, mabibigyan ng pagkakataon yung mahal mo, magpaliwanag, ba't niya naggawa yun? At least magkakaroon ng kaunawaan po. Pero ito masakit. No? Pero kung sasabihin niyang tama ang iyong nararamdaman, hindi na talaga kita mahal. Itanong mo, ano yung nagawa mo, bakit hindi ka na niya mahal? So may mga pagkakataon po talaga dediretsahin ka na mahal mo.
hindi na kita mahal. Oo. Huwag kayo titigil, tanong mo, ito kasi, ito kasi, ito kasi, ito kasi. So, sasabihin niya sa iyo yung mga dahilan niya bakit hindi ka na niya mahal. And that's very good. Clarification. So, pag nadinig mo, ano gagawin? Step number 4. Number 4, pag-usapan nyo kung paano masusolusyonan ang inyong sitwasyon. Tandaan niyo po, Especially kung open kayo sa isa't isa. tandaan niyo po, lahat ng problema may solusyon. Yung problema niyo na sinabi ng mahal mo, pwedeng solusyonan. So, yun lang ba? Kasi ganito yan. Yun lang ba? Ito kasi ganito. So, baka sa kapaliwanagan niyo, maisip ng asawa mo, oy, nang mahal mo, ay, mahal mo pala ako. Medyo hindi ko lang naunawaan yung sinasabi mo, kaya medyo naging ganun. So, walang problema, tuloy ang ligaya. So, yun po ang ibig sabihin nun. Sana makahanap kayo ng solusyon, di ba? Para masolusyonan yung sitwasyon ninyo. Kung hindi kayo makahanap ng solusyon, gawin nyo na yung next step. Yan, may mga pagkakataon po, pinag-usapan nyo na, nagpaliwanagan na kayo, pinakita mo na ito, pero hindi pa rin niya maunawaan at hindi niya matanggap ang mga dahilan mo at ang sabi niya, hindi talaga kita mahal. Hindi na kita mahal. Masakit po yun, pero mas magandang magsabi ng totoo kaysa naman maglokohan kayong dalawa. Sir, ano gagawin pag ano? Step number 5 tayo. Humingi na kayo ng tulong sa iba. Alam mo, sa totoo lang, maganda yun na meron kang ibang mentor, meron kang nakakausap, diba? There is wisdom kasi in the counsel of many. Yan. May mga pagkakataon po, nag-usap na kayo, nagpaliwanagan na kayo. Kaya lang minsan, hindi talaga mag-abot. May mga pagkakataon po, kakailangan din na ng mediation. Yes. Ito po, sa korte ginagamit po, sa barangay po ginagamit po ito, sa mga collective bargaining agreement po, sa kumpanya ginagamit. Ano po ibig sabihin nun? Pag kayo lang mag-uusap, para hindi kayo magkasundo, pero pag pumasok ang isang tao sa gitna nyo, magpaliwanag ng mga bagay na para hindi nyo mapaliwanag, para kung minsan lumiliwanag. At dahil lumiwanag, pati na kayo uli, ayos na kayo uli. Pwede pong mangyari yun. Lalong-lalo na hingi kayo sa mga taong tunay na may karanasan at kakayanan mag-mediate sa gitna nyo. Pero higit sa lahat, humingi tayo ng tulong sa Diyos kasi ang mga imposible sa tao ay posible sa Diyos. May mga pagkakataon po, ayaw na makipag-usap ng mahal mo. Kahit mahal mo pa siya, put your hands together and pray, Lord, tulungan niyo po ako, tulungan niyo po yung asawa ko, o ng mahal ko, magkaunawa kayo. Pwede po yun. Kasi pwedeng kumilos ang Diyos sa mga bagay na hindi nyo mapagkasunduan. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya, sa itanong mo lang, pag-uusapan natin, ano ba ang pinakamagandang investment sa buong mundo na sigurado ang kita. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po balik. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa pinahihintay yung segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you are in doubt, don't guess, ask. Yan, sa Tagalog po, kapag hindi alam, hindi ka sigurado, wag bang hula, itanong mo lang. Ang topic po natin, kapatid, maraming tao ngayon ang naghahanap ng magandang investment. Yung iba, litong-lito na dahil sa dami ng pwedeng paglagyan ng kanilang pera. Lalo na doon sa may mga pera. Okay. Diba? Yung iba naman po, ayaw nang madinig ang salitang investment. Bakit? Oo, kasi ang daming scam, ang daming manloloko. Yung parang mangangako, bibigyan ka ng 20%, 10%, diba? So, may phobia na. Malamang kayo po yun. Dumating na kayo sa punto, ayaw nyo na madinig ang salitang investment dahil nakaka-phobia at nakakainis na dahil na biktima na kayo o may kilala kayo na biktima ng mga investment scam. Sabi naman ng iba, kami walang problema dyan. Yan. Diba? Dahil wala namang kaming pang-invest. Yan, may mga tao pong ganyan. Siya, maganda ng problema nila. Ganda ng sitwasyon nila. Wala silang problema sa investment. Dahil wala silang pang-invest. Hindi po totoo yun. Ikaw sa tingin mo, wala kang pang-invest. May pang-invest ka. Yes. Makinig kang mabuti. Baka itong investment na pag-uusapan natin, ang tunay na magpapaganda ng buhay mo at magkakaroon ka ng sigurado kita kahit tingin mo, wala kang pag-invest. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ba ang pinakamagandang investment sa buong mundo na sigurado ang kita. Sa ating episode na Mag-invest ka na. Tama po yung sinasabi po namin sa inyo. Sana, pagkatapos nating mag-usap patungkol po sa pinakamagandang investment sa buong mundo, mag-invest ka na dahil dito po sigurado ang kita. Kayo, ano sa tingin niyo ang pinakamagandang investment? Sige, pwede kayong manghula o kung katabi mo, kung meron kang katabi, tanungin mo siya. Ikaw, ano tingin na magandang investment? Ikaw, sagutin mo yung tanong na yon. Kasi po, napaka-importante pong malaman nyo itong mga bagay na to. And for today, now na, sasabihin po namin sa inyo ang
pinakamagandang investment na pag nalaman nyo, tunay magpapaganda ng buhay. Siguro konsultahin natin ang isa sa pinakamayamang tao sa buong Kasi, mundo. Investment pinag-uusapan natin, Oo. more or less pera pinag-uusapan natin, tanungin natin yung maraming pera at magaling mag-invest. Si Warren Buffett. Siya isa sa pinakamayaman tao, di ba, sa buong mundo. At ito po sinabi niya, makinig po kayo po. Take note, siya Oo. nagsabi nito ha, Yes. hindi kami. The best investment you can make is the investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Sabi niya, the best investment you can make is the investment in yourself. Kasi the more you learn, the more you earn. Sana po na-get niyo po yun. Ang pinakamaganda daw pong investment sa buong mundo ay mag-invest ka sa sarili mo. Yes. Dahil ang pananaw po ni Warren Buffett, the more you learn, pag ikaw ay natuto, marami kang kikitain. Siguro tanong niya, sir, parang di totoo yan. Nako, totoo po yan, nakita po namin yan, naobserbahan po namin yan, totoo po yan sa halos lahat ng mayayaman sa buong mundo. The more you learn, the more you earn. Kung hindi po kayo naniniwala, please, tapusin niyo po itong programang ito, papaliwanag po namin sa inyo. Okay, kung gusto mong malaman kung kikita ka ng malaki, simple lang ang dapat mong gawin. Alamin mo kung magkano na ang perang ginamit mo o ininvest mo para madagdagan ang kaalaman mo. Sige, so, kakaintindi po tayo. Kung gusto mo daw malaman kung yayaman ka o kikita ka ng malaki, compute lang. Magkano na ba ang ginastos ko para matuto ako o improve ko sarili ko? Sige po, subukan niyo. Hindi yung mga binili mong mga gamit hindi para po, iba sa yun. sarili mo. Iba to improve yourself. So, matutunan. So, kung kaya nyo compute nyo magkano kaya. At marami ko sa inyo, madali na mag-compute. Bakit? Wala naman kayong ginastos. At malamang marami sa inyo mahirapang sagutin ang tanong na yan. Dahil sa totoo lang, bihira sa atin ang naglalaan ng pera para madagdagan ang ating kaalaman. Marami po sa atin naglalaan ng pera pambayad ng kuryente, ng tubig, ng internet, ng cellphone na hulugan, ng coaching hulugan, ng lahat po ito, napaglalaanan natin. Pinag-iipunan natin itong mga bagay na to. Which is not bad. Yes. Pero tanong ko, kailan ka nag-ipon para madagdagan ng iyong kaalaman sa buhay? umattend ng seminar, di ba? Madagdagan ang kaalaman mo. Marami kasi sa atin gustong magkaroon ng sariling negosyo. Pero kailan ka huling naglaan ng pera para umattend ng seminar para matuto kang magnegosyo? Totoo lang po, ikaw. Diba? Gusto ba magnegosyo? Sige po, taas ang kamay. Tango. Totoo lang po, halos po lahat ng kilala namin gustong kumita ng malaki. At isa pong matinding paraan para kumita ng malaki, alam niyo po yan, makagawa ng negosyo. Pero ilang taon mo nang pinapangarap magnegosyo? Tagal-tagal na. Pero tatanong ko, magkano na ang ininvest mong pera para magkaroon ka ng sarili mong negosyo? Magkano na? Paano yung sasabihin na iba ang mahal naman kasing umattend ng seminar, di ba? So parang isipin mo, parang may punto nga kayo, no? Pero pag-isipan mo, training is expensive but ignorance is much more expensive. Siguro po nakakakita po kayo ng mga advertisement, pasok ng negosyo, ito bayad, sa internet, sa Facebook, may advertisement, meron pong bayad training, nakakakita po kayo nun. At parang siya ang mahal-mahal naman yan, pero pag-isipan niyo mabuti, magkano bilhin niyo sa cellphone? Oo nga naman. Yung cellphone nyo, kung medyo mamahalin yan, gumastos kayo ng 50,000, iba 40,000, iba 30, iba 10,000, iba 5,000 na lang. Nakagamit kayo ng 5 to 50,000 pesos on a cellphone. Ang tanong, kumita ba kayo sa cellphone? Yung iba kumikita sa cellphone, pero kadalasan sa atin, hindi. Kailan kayo huling gumastos ng 5,000 piso? 5,000 na lang, wag na 50,000. Para umattend ng seminar, para madagdagan ng kaalaman mo, para gumanda ang buhay mo. Bihirang tao po, o lalo ng Pilipino, kasabi, I did. Tapos nagtataka pa tayo, ba't hindi tumataas ang kita natin? Kasi po, hindi po tayo nag-i-invest. Yung iba nga hindi cellphone investment daw ang feeling nila pag bumili ng sapatos, ng damit, ng bag, ng kape. Investment pa yung kape, iba po, diba? yun po yung pinaglalagyan ng pera nila. Pero, kita pa tayo ng malaki doon. Ito po siya sabi natin, may paraan po para kumita ng malaki. At yung iba ayaw pa ng mumurahing cellphone. Gusto yung top of the line. Ang tanong, magkano ang ROI o return on your investment sa mga bagay na
binili mo. Balikan po yung mga Diba? binili nyo, pinagkagastosan nyo ng pera for the past few years. Magkano ibinalik na pera sa inyo? Oh, yung kinita mo sa investment. Kinita mo ron? Oo. Pero pag-isip mo naman tanungin mo yung mga tao nag-invest sa seminar, sa pag-aaral, sa learning, magkano kinita nila? At sasabihin po nila sa inyo, dami po nilang kinita dahil nag-invest sila. Pero sa minsan nga, karunungan. libre na yung seminar para madagdagan yung kaalaman. Di ba parang ayaw pa nating umatin? Yan, may mga pagkakataon pa nag-offer ang kumpanya nyo o kaya may seminar po sa YouTube, sa Facebook na libre. Ayaw pa natin umatin. Ayaw natin mag-invest ng effort at panahon para matuto. Kalaki pong problema, libre na, wala na pong money value. Oras mo na lang at panahon mo para matuto, para kumita ng malaki, hindi pa rin natin ginagawa. Naalala ko na nagko-conduct tayo ng seminar, di ba, sa mga kumpanya. May mga empleyado nagsasabing sayang lang yung perang ginastos ng kumpanya sa seminar. Sana pinera na lang at binigay na lang sa amin. Ako, ikaw, ano sa tingin mo? Tama ba yung sinasabi May punto nila? po sila. Kasi sa totoo lang naman, wala naman talaga silang nakuha doon sa seminar. Bakit? Umupo lang sila doon at sabi nila, walang kwenta to, wala kang matututunan. Pag sinabi mo, wala kang talaga matututunan. Saya, binigay nila yung pera. Wait, totoo po. Pero kung po sila nakinig at natuto, kikita sana sila na mas malaki. Isipin mong mabuti ha, bakit ka may trabaho ngayon at kumikita ng pera? Di ba dahil nag-invest ang inyong mga magulang sa edukasyon para makapag-aral ka. At dahil nakapag-aral ka, mas madali ka mang makakuha ng trabaho. At dahil may trabaho ka na, kumikita ka na ng pera. Yun. Tama. So investment po yung education mo. Okay. Kasi nag-invest ang magulang mo sa'yo para madagdagan ang iyong kaalaman dahil naniniwala sila when you learn, you earn. Sa mga magulang, malaki ang perang iniubos nyo sa pagkapaaral niyo mga anak. Bakit? Dahil ang paniniwala nyo, when they learn, they earn. Yes. Ang problema, feeling natin natatapos ang pag-aaral, pagtapos na tayo mag-aaral sa eskwela, hindi po tuloy dapat ang pag-aaral kaya hindi na tayo nag-aaral sa eskwela. O, kasi maraming tao ngayon gustong kumita ng mas malaki at malamang ikaw gusto mo rin kumita ng mas malaki. Ang tanong, alam mo ba kung paano kumita ng mas malaki? Simple lang, maniwala ka kay Warren Buffett. The best investment in the world is you make an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Invest more in yourself so that you will earn more. Sigurado. Ang tanong, paano mag-invest sa aming sarili? Kaya bibigyan namin kayo ng ilang tips kung paano mag-invest sa ating sarili. Sa aming pagbabalik po, abangan nyo po kung paano mag-invest sa ating sarili. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik po ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Napag-usapan natin kanina galing kay Warren Buffett that the best investment in the world is investment in yourself. And the more you learn, the more you earn. Ang tanong nila kanina, Paano? paano mo mag-invest sa sarili? Simulan natin. Number 1, invest in reading books consistently. Kasi isang magandang paraan para madagdagan ng ating kaalaman ay yung pagbabasa ng libro. Naalala mo pa ba nung nag-aaral ka? Di ba? Di ba nagbabasa ka ng libro para matuto? Maraming libro ang pwede mong basahin para gumanda ang buhay mo. Siguro isipin niyo, isa sa malaking kita ngayon ay mga lawyer at mga doktor. Hindi napansin? Oo. At mapapansin niyo po, ang mga lawyer at mga doktor, ano mapapansin niyo? Ganito kakakapal yung libro nila. Kaya po mahal ang bayad sa kanila eh. Ang dami nilang inaral. Kaya mapansin niyo po, ilang tuldok lang sa inyo ng stethoscope. 500, 1,000, 2,000. Bakit? Tagal nila inaral yun eh. Tayo, di ba ganyan lang kanipis yung ating libro? Hindi pa natin binabasa. Taka pa tayo, ba't di tayo makakuha ng malaking trabaho? Magandang trabaho. So, naintindihan niyo po. Kaya po, importante po ang pag-aaral. But, linawin natin, may dalawang klase ng pag-aaral. Formal education, you go to school. Informal education, you get a book. Buy a book from a bookstore or anywhere and start reading. Kaya dapat magbasa ka ng libro consistently para consistently din madagdagan ang inyong kaalaman. Because the more you learn consistently, the more you earn consistently. Pwede ka isang mga suggestion po namin, pwede kayo magbasa ng mga self-help books. Ako po, yun po nakatulong sa akin. There was a point in my life, parang hindi ko na alam gagawin sa buhay ko, frustrated na ako. Pero alam niyo po, I was able to get off a self-help book in National Bookstore and start reading. Doon po sa mga libre tinuturo kung paano mo pagandahin ang buhay mo, kahit walang taong tutulong sa iyo. At alam niyo po, nung mabasa ko yun, dami ko pong natutunan na nag-improve po sa sarili ko. You know what happened? Every month po, nagsiset aside ako ng pera to buy books. And I will not be here where I am today if not for those books I read before and I invest
money, time, and effort. Pwede rin yung skills improvement books, financial management Yeah. books, at marami pang iba. Promise, start reading a book na interesado kayo. Promise, pag in-apply niyo man ang sulat sa libro, madadagdagan ang kita niyo. Isang magandang libro na pwede mong basahin ay yung librong Grit ni Angela Hanapin niyo Duckworth. po yan. Dito po sa libro nito, pinakita po ni Angela kung ano yung mga tunay na dahilan bakit ang mga tao ay nagiging successful at hindi nagiging successful. Pag binasa niyo po yung makikita niyo, ito pala ang dahilan kaya hindi ako successful. So, ang ganda po, Grit by Angela Duckworth. O ano pa? Number 2, invest in attending seminar or workshops consistently. Kasi marami namang seminars or workshop na nadadagdagan yung ating kaalaman for a fee or for free. Kanina po, ang sabi namin, basa kayong libro. Yes. Ang problema lang po sa libro, pag basa mo, basa ka. Kuminsan, tinatamad ka magbasa. At kuminsan, parang hindi mo maintindihan. Now, there's another way to learn, which is attend seminar. What's the difference? Basa ng libro, nababasa mo, pero ikaw lang, yung sila lang nagsasalita, hindi ka pwede magtanong. Ang ganda po sa seminar, face-to-face. Pwede ka magtanong. Pwede ka magtanong. Pwede kang, ano yung nangyari dito? Paano to? Paano to? Yun ang ganda po ng seminar. At normally, pag seminar, specifically po talaga kung ano yung problemang kailangan mo, yun ang pwede mo atin specifically. Finances, specifically, career, negosyo. When was the last time umattend ka ng seminar? Pero kung namomroblema ka sa bayad, isang maganda at libreng paraan para maka-attend ng seminar ay manood ng mga videos na mapapakinabangan mo sa YouTube. Kasi minsan kung saan tayo nakakarating sa YouTube, di ba? Napakaraming videos po sa social media ngayon na pwede mong panoorin para madagdagan ang inyong kaalaman. Ito po, napaka-importante. Kumisan po kasi nauubos ang oras natin sa ibang bagay. Oo. Pero ang social media po, ang internet, si Google, si Facebook, hindi po yan kaubusan ng panahon. Hindi po lahat yan pangit. Marami pong maganda dyan. Kung pupuntahan, hahanapin niyo lang po yung maganda. Yung tama, oo. Sa buhay po natin, marami po kayong bagay na pwedeng matutunan. Basa po ng libro. Isang sitwasyon po, kumisan, sira ang kotse mo, dadali mo sa mekaniko. Alam niyo po bang, karamihan ng normal na nasira sa ating kotse, pwede niyo pong i-type sa YouTube o sa Google, how to fix this. At ituturo po sa inyo how to fix it at ang gastos nyo, 10% na lang na ibabayad nyo. Yes. Ano po nangyari pag ganun? Di nakatipid kayo, kumita kayo, yun po kami. May mga pagkakataon po, di na kami tatawag ng taong gagawa nito. I-YouTube nyo na po, o i-Facebook, i-Google nyo, tuturuan kayo at kadalasan madali lang. May mga pagkakataon medyo mahirap ng konti, syempre naman, pag mas mahirap, mas mahal ang bayad. So, kung nagawa mo yung mahirap, malaki ibig sabihin ang natipid nyo. So, kumbaga, kailangan mo lang mag-invest ng oras, ng effort, 'di ba? Invest ka ng time, effort para manood. Mag-invest ka ng time and effort para mag-aral at intindihin, 'di ba? Na for example, negosyo, gusto magnegosyo, alam niyo po, napakarami pong YouTuber, influencer na nagtuturo at gagabayan kayo. Kumisan pa nga, may live coaching. Ibig sabihin, pwede kayong magtanong sa kanya, pwede kayong mag-message, na bibigyan po kayo ng kaliwanagan sa mga problemang pinagdadaanan nyo. Ang ganda po kasi nito, sila po ay negosyante na. Yes. Dati po silang nagsimula at nahirapan na sila. At halos lahat ng problemang pagdadaanan mo, pag nagnegosyo ka, napagdaanan na, pwede nilang ituro sa inyo. Ito lang po. Kadalasan po, pag ganon, pag libre, limited lang ang tanong nyo. Limited lang din ang sagot. Oo. Pero may mga pagkakataon po, pwede kayo magtanong all you can. Kaya lang po, may bayad. At kuminsan, dyan po tayo alam mo, magbabayad? Wag na lang, walang problema. Ang problema, hindi mo alam yung gagawin mo. Kung magbabayad at mag-i-invest ka, tuturo niya sa'yo. So, kailangan maintindihan niyo po, you need to invest money, time, and effort. Sometimes, you need to pay to get this. Oo, kasi sa totoo lang, 'di ba, pag hindi ka nag-invest ng oras mo o ng effort mo na mai-apply yung mga natutunan mo, baliwala. Baliwala yung pinanood mo kung wala ka namang gagawin sa pinanood mo. Sayang lang yung time mo, sayang lang din ang effort mo. Ang problema po ng marami ngayon, nanonood naman po tayo social media. Sa video, Nanonood sa YouTube. Pero po ito problema. Normally, we use all these important materials not to learn, but to be entertained. Inamin po natin. Netflix. Ilang oras na ubos yun sa Netflix? O sa Hulu? Baka o sa Disney? ano pa, Okay naman marathon, po ito. marathon video. Pero pag-isipin niyo mo din, ano nakukuha niyo dito? Entertainment.
which is very good. Di po masama yun. Kailangan po natin ng entertainment. Ang problema po kami dyan, naubos na oras natin sa entertainment. Wala tayong natutunan. Sana, kung manonood ka ng 1 oras na pelikula, manood ka naman ng 1 oras na tutorial na may matututunan ka. Okay lang yun. At least, na-entertain ka, natuto ka. At one day po, may pera ka pang bayad ng inyong mga subscription. Bakit? May natutunan ka. Kasi po doon sa isa, panigastos lang yun. Subscription, bayad lang ng bayad. Doon po sa tutorial, pwede kang kumita ng pera. Kaya sana mula sa araw na ito, manood tayong mga videos na madadagdagan ang ating kaalaman. Pero dapat gawin mo ito consistently para consistently din madagdagan ang ating kaalaman. Remember ha, the best investment you can make is the investment in yourself. Bakit po? Sabi ni Warren Buffett, the more you learn, the more you earn. Oh, yes. Number 3. Number 3 naman, invest in talking and spending time with the right people. Ayan, ito consistently. Ito maganda po. Makinig po kayo mabuti. Isang investment na gawin nyo ay gamitin yung oras nyo kung mausap ng mga taong pwedeng magturo sa inyo. Pag ginawa nyo po ito, malaki po ang posibilidad na kumita kayo ng malaki. Kaya ang challenge, sino ba ang madalas mong kausap, 'di ba? Pag-isipan mo mabuti. Sabi kasi ng Proverbs, be the wise and you will become wise. Pag-isipan nyo, ganda po tanong ni Ma'am. Be with the wise, rather. Ganda po yung sinabi ni Ma'am Evelyn. Sino madalas yung kausap? Kung ang madalas yung kausap ay yung taong maraming problema, malamang madadagdagan yung problema mo. Kung madalas mo kausap yung taong may problema sa pera, malamang kakaroon ka rin ng problema sa pera. Ang punto po, humanap ng taong matatalino, kausapin niyo madalas para matulungan kayo maging matalino rin. Kaya nga sabi ng Proverbs, be with the fools and you will become fools. Yun po ang problemang malaki. Kumbaga, have the habit of spending time with better than you. Invite people wiser than you. Kung pwede, imbitahin nyo, ikaw magbayad ng kape, ng pagkain, because libre pong pagtuturo. Correct. One way to spend time with wiser people is to join life coaching sessions where you can learn and ask questions. Mamaya, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Pig Garcia po balik. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong walang segment. Ano ba ang pinakamagandang investment sa buong mundo na sigurado ang kita? Sa ating episode na Mag-invest ka na. O, review. Number 1, invest in reading books consistently. Number 2, invest in attending seminars and workshop consistently. Number 3, invest in talking and spend time with the right people consistently. Ito na po. Number 4, invest time with God consistently. Ayan. Kung gusto mong lalong madagdagan ang iyong kaalaman, invest money, time, and effort with God. Yun po, invest money, time, and effort with God. Paano yan? Kasi balatanong nila, bakit naman kay God? Kasi He knows everything eh. Siyempre, kanina, pinag-usapan natin, naghahanap ka ng matatalinong tao. Pag-isipin niyo buti, kung may matatalinong tao, ano tawag kay Lord? Eh siya po, King of Kings, Lord of Lords, at lahat ng bagay alam niya. Di ba mas maganda doon tayo dumikit at doon tayo magtanong dahil malamang lahat ng sagot niya tama. Oo. And malamang tanong mo how to spend time with God. Number 1, pray. Kasi prayer is the most powerful weapon against trial, the most effective medicine against sickness, and the valuable gift to someone you love. Nandiyan niya po yan. May problema ka. May trial ka. May pinagdadaanan ka. What do? You pray. Kasi prayer is so powerful. And that's what you do, investing, talking to God. And when you pray for the problems sa pinagdadaanan mo, hindi ba sasagutin ka ni Lord? So, napaka-importante po. That's one of the greatest investment you can do. Invest time praying. Number 2, read God's Word. Kasi, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi ng Bible. Ang ganda na paalala po ng Diyos yan, ha? Yung salita daw ng Diyos ay ilaw sa ating landas. Para saan po ang ilaw? Para hindi po tayo madapa, hindi tayo matinik, hindi tayo magkamali. Ang problema po, marami sa atin, wala pong ilaw sa landas, kaya nadadapa, nagkakamali, natitisod, iba po sumusubsob. Iba po, talagang nasisira ang buhay kasi wala pong gabay. Ang sabi po ng Diyos, pag binasa mo yung salita niya, which is the Word of God, which is the Bible, ito ang maggagabay sa'yo kung ano ang dapat mong gawin para gumanda ang buhay mo. Di ba ang ganda? May kausap ako kanina, sabi ko, binigyan ko siya ng Word of God kasi manghihina na siya. No? Sabi ko, tandaan mo, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. Nung sinasabi ko yun,
all of a sudden, parang gumaganda yung pakiramdam. Parang sinasabi kasi na, Oo. uy, may problema ka, nandyan si Lord. Oo. He's your shepherd. Madilim ang pinagdadaanan mo, nandyan ng Diyos. Malaki ang problema mo. Yun po, pag ginamit niyo po yung salita ng Diyos sa problema ang pinagdadaanan niyo, makikita niyo po ang daming magandang mangyayari. And that's what happened when you invest time reading the Word of God. Number 3, go to church regularly and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Yeah, Sabi ng Bible yan. Isa pong magandang investment. Punta po kayo ng simbahan at least every Sunday. Ito ang problema malaki. Maraming pong tao, ang laki na ng problema, ni ayaw pong pumunta ng simbahan at lumapit sa Diyos. Alam niyo ho bang ang daming magandang nangyayari when you invest time and effort going to church? Because pwede kayo makapakinig na magandang mensahe na pwedeng tumulong sa problema niyo. Pwede kayo makamit ng mga taong pwedeng tumulong sa problema nyo. Yes. So my point is this, hindi mangyayari yun kung hindi ka nag-invest money, time, and effort. Think about this. God is watching you. Pag you put Him first, sabi po ng Diyos, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added to you. Idadagdag daw po sa iyo ng Diyos mga pangangailangan mo. Ang tanong, do you put God first? Yun po ang problema. Number 4, invest in the kingdom of God. Itong sabi ng Diyos, but store up for yourself treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. Ito yung hindi nananakaw sa iyo. Ito po ang problema natin. Marami po sa atin ang problema pera. It's either kulang tayo sa pera o marami tayong pera. At kumisan, yung pera tinatago po natin dito. Tinatago natin sa bangko. Ito ang problema. Pag tinago nyo po ang pera sa bangko, pwedeng magsaray bangko. Iba naman, sir, di ko nilagay sa bangko, sa ilalim ng unan, sa ilalim ng kama. Ito ang problema. Pwedeng kainin niya ng anay. Pwedeng masunog yung bahay niyo. Mawala lahat yan. Yung bahay niyo, pinakamamahal niya, isang sunog lang yan. Tapos lahat yan. Yun po sabi ng Diyos. Mag-invest kayo sa langit. Bakit? Sa langit, walang anay na kakain. Hindi masusunog. Walang magnanakaw. Isang nakawan lang ko, tanggal yan. Yung po, Diyos po ang nagsasabi nito. And when you do this and you follow God sa bagay na to, sabi niya, pagpapalain niya kayo. So ito po hiling ko, kailan kayo huling nag-invest, nagbigay sa kaharian ng Diyos? In the kingdom of God. Para po yung kaharian ng Diyos ay mabadala sa mga tao, hindi po kilala ang Diyos. Kaya nga, di ba, when you give, it will come back to you. Ito ang magandang investment. Good measure, pressed down, shaken together, running. Dagdag pa ho ng Diyos. It's more blessed to give than to receive. Siguro tanong niya, paano naging pinagpala yung natanggap, nagbibigay? Pag ikaw nagbigay, pagpapalain ka ng Diyos dahil nagbigay ka. Hindi lang yan. Pangalawa, matutuwa ka, sasaya ka dahil nakakita ka ng taong ginamit ka ng Diyos para pagpalain ka. And the more you give, the more you will receive. Number 5, consult God consistently. Kumbaga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Ang ganda po nito. Sabi ng Diyos, gagabayan ka niya. Pagsipin niyo, kung lahat ng kilos mo sa negosyo, sa buhay, hinihingi mo kalooban ng Diyos, malamang di ka magkamali. Tama. Gano'n na karaming pagkakamali mo ang napahama ka? Naubos ang pera mo. Maling investment. Maling negosyo. Di ba napahama ka? Bakit? Hindi tayo humingi ng tulong sa Diyos. Ang punto ko po hingi tayo ng tulong ng Diyos. Manalangin tayo, Lord, ano gagawin ko dito? Ano gagawin ko dito? Tulungan mo, maggabayan mo. That's simple prayer. Ang sabi ng Diyos, trust me and I will direct your path. Ibig sabihin, dadaling ka ng Diyos sa tamang lugar para maayos ang buhay mo. At syempre, di ba, parang i-evaluate mo rin yung sarili mo. Ilang oras na ba ang naubos mo o ininvest mo sa pag-iisip sa problema mo? Minsan, pag-scroll sa social media, panonood ng Netflix, pero wala kang oras sa Diyos. Ito sabi ni Hilly Baker, more is accomplished by spending time in God's presence than by doing anything else. So, mas marami kang investment kay Lord, mas marami kang productivity. Totoo po yun. Gano'ng karaming oras na ubos yung kaiisip, kapaplano, kapuwuri, pero wala naman pagbabago sa problema niya. Kaya ito po ang aming challenge. Can you invest, set aside a specific time to pray, to talk to God, to read His Word? Just do it. At least kahit 30 minutes a day. 30 minutes, kung kaya nyo 1 hour. I promise you, may magandang mangyayari sa buhay nyo.
na tunay na magpapaganda ng buhay nyo at buhay ng mga kamahal nyo sa buhay. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, napakarami po natin pag-uusapan na tunay ang magpapaganda ng buhay nyo at ng mga mahal nyo sa buhay. Okay, closing prayer muna tayo. Dalangin tayo. Amang nasa langit, maraming pong salamat sa pagpapaalala nyo sa amin kung ano yung best investment in the world. Ang dalangin ko lang po sa lahat ng nanonood, nakikinig ng programa ito. Mag-alat po sila ng oras, ng panahon para manalangin, basahin na yung salita, magkaroon ng magandang relasyon sa inyo, at hingin ang gabay nyo sa lahat ng kanilang gagawin. At sigurado po kami, gagabayan nyo sila. Turuan niyo po kami kung saan namin ilalagay ang aming oras, ang aming panahon, ang aming effort, Panginoon, at aming kaperahan para maging mas magandang investment sa inyong kaharian. At ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Imbitahin nyo po, mahalagang tao sa buhay nyo na tumutok sa susunod nating pagsasama dito sa Buhay Unleashed. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito lang sa 92.3 True FM. Ako po yung kapatid, Vic Garcia. Ako na po si Abilene Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan po nating ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.